Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Magluluto po pala si Mama ngayon ng pritong isda. 4 na pirasong malalaking tilapia na po pala ang binili ni Mama. Pagkabili nga po dito ni Mama ay agad-agad niya na nga din pong nilinisan. Kiniskisan na nga po ito ni Mama at tinanggal yung hasang. At dahil hindi nga po nakatali yung buhok ni Mama, ay inutusan niya nga po si Kuya para po talian yung buhok niya. Malansa daw po kasi yung kamay ni Mama. Kapag ako po kasi ang nagtali, ay hindi ko naman po abot yung buhok ni Mama. Tignan nyo naman po at mas matangkad na po si Kuya kaysa kay Mama, oh. At parehas pa nga din po pala sila ng kulay ng damit. At pagkatapos na nga pong nalinis ni Mama yung isda, ay nagsimula na rin po pala siyang magprito. Naglagay po pala si Mama ng harina sa isda. At nagpabili pa nga din po ako kay Mama ng okra dahil nagugustuhan ko na nga din po yung okra, mga kalobs. Lalo na nga po kung bagoong na may kalamansi ang sausawan. At nung natuyo na nga po yung kanin ay ipinatong na rin po ni Mama yung okra dito. At syempre, binaligtad na nga din po ni Mama yung mga isda dahil luto na nga po itong kabila. At para maluto din po yung kabila pa. At nung naluto na nga din po ito, mga kalabs, ay isinali na rin po pala ni Mama sa plato. Tapos sinunod naman po niya yung dalawa pa pong hindi pa tapos maprito. At eto na nga, nakaprito na rin po si Mama. At pagkatapos nga po ni Mama na magprito, ay saktong malambot na rin po pala yung okra na pinatong ni Mama sa kanin. Kaya sabi ko kay Mama ay ako na nga lang po ang magtatanggal nito sa kaldero, mga kalabs. Habang ginagawa ko po pala ito ay gumagawa na rin po pala si Mama ng sausawan namin na para po dito. Bagoong na may kalamansi po pala ang sausawan nito pong okra. At syempre, toyo mansi naman po para po sa pritong isda. Nakasanayan na rin po kasi namin na laging may sausawan kapag prito yung isda. At naisalin ko na po pala lahat sa lagayan yung mga okra. Konti lang po pala ito pong nabili ni Mama. At eto na rin po pala yung natapos na pong naprito na tilapia. Ilalagay ko na nga po ito sa mesa para po makapaghanda na rin. Syempre, habang bagong luto ay kailangan kumain kaagad. Habang mainit-init pa nga po itong mga pagkain. At eto nga, at nakapagsandok na rin po pala ako, mga kalabs. At ready na nga din po yung mga sausawan namin. O siya, mga kalabs, kain na po tayo. Natutuwa nga po kami ni Kuya dahil buo na nga po yung isda naming dalawa. Nung nakaraan po kasing nagluto si Mama ng ganito, mga kalabs, ay hinati niya pa nga po yung isda. Kaya sobrang nabitin nga po kami nun ni Kuya. Kaya sabi po ni Mama sa susunod ay magluluto na lang po siya ng tig-isa-isa naming buo. At eto na nga, nakapagluto na rin po pala si Mama. Konti lang din po pala yung nabili ni Mama sa okra. Kaubos na nga lang daw po kasi ito nung nabili niya. Lagi ko nga pong sinasabi kay Mama na bumili po siya ng okra dahil nagugustuhan ko na nga din po ito simula po nung natikman ko ito nung isang araw. Eto nga at napaparami na nga din po ako ng kain. Sabi nga po ni Mama ay may kaagaw na nga din daw po sila sa pagkain ng okra. Noon po kasi talaga, mga kalabs, ay ayaw ko pong kumain ng okra dahil ang dulas-dulas. At hindi ko nga po yun malunok-lunok kapag pinipilit po ako nila Mama at Papa na kumain. Kaya hindi po talaga nila ako napapakain noon. Sa lahat nga po ng gulay ay okra po siguro ang pinakaayaw ko noon. Pero eto na nga, nung natikman ko po ay masarap din po pala. At dahil naparami na nga din po ako ng kain ng okra, sabi ni Kuya ay tirhan ko naman daw po siya. Sabi nga po ni Mama sa susunod ay dadamihan niya na nga lang daw po yung pagbili ng okra. Lalo na nga daw po at kumakain na daw po ako nito.
Kahit nga po si Papa at Mama ay tinipid na nga lang po nila yung pagkuha ng okra. Para nga daw po mas marami po kaming makain ni Kuya. Nung sinabi nga po ni Papa na marami daw po itong mabuting nadudulot sa katawan, ay isa pa nga po yun sa naenggan niyo po akong kumain ng okra. Tignan niyo naman po at hindi ko po mapigilan ang kumuha ng kumuha. Saktong-sakto nga po ay may pritong isda tapos may nilagang okra pa. O edi solve na po tayo dun mga kalabs. Tignan niyo naman po yung tuwa ko. Sabi nga po ni Mama ay malapit ko na nga daw pong maubos yung kanin ko pero yung isda ay hindi pa nga daw po nababawasan. Inuuna ko po kasing kumain ng okra mga kalabs. Si kuya ko nga po nakailang kanin na po siya pero yung isda niya ay konting-konti pa nga lang po yung bawas. Ganyan nga po si kuya, mapaparami po talaga siya ng kain kapag po mga prito yung ulam namin. Ako naman nga po ay nakailang sandok din po ako ng kanin. At sa totoo nga lang po mga kalabs ay busog na busog po kaming dalawa dito ni kuya. Sayang nga lang po itong okra na kinakagat ko, matigas na po pala. Sabi nga po ni Papa ay magulang na nga daw po ito. Kaya yung okra nga po ni Papa ay binigay niya na nga lang po sa akin. Grabe nga po, sa lahat ng okra ay iisa lang ang matigas. Thank you po Lord sa masasarap na pagkain.